Dito sa QC, tuloy ang pagsisilbi. Ininspeksyon ni Mayor Joy Belmonte ang ginagawang detention basin sa Gregorio Araneta Avenue bilang bahagi ng QC Drainage Master Plan laban sa pagbaha. Magagamit na ng Q Citizens ang bagong multipurpose open field sa Quezon Memorial Circle para sa sports, recreation at iba pang community activities. Nadagdagan din ang pet-friendly spaces sa QMC sa pagbubukas ng bagong dog park para sa mga fur babies at kanilang fur parents. Pinalawak pa ang solarization program ng lungsod matapos malagyan ng solar power systems ang Ramon Magsaysay, Demetrio Tuazon at Diosdado Macapagal Elementary Schools. Kinilala ang QC bilang Extraordinary Disability Inclusive City sa Biennial Recognition Award Program ng National Council on Disability Affairs dahil sa mga inklusibong programa at serbisyo para sa persons with disabilities. Iginawad sa Quezon City Council for the Protection of Children ang 100% overall score ng DILG-NCR sa ikatlong sunod na taon. Patuloy ang pagpapalakas ng lokal na pamahalaan sa Q Cinema International Film Festival at iba pang programa ng Screen QC para higit pang maisulong ang dekalidad na pelikulang Pilipino. Hinikayat ni Mayor Joy ang mga arkitekto na aktibong lumahok sa Quezon City People's Council para sa pagpaplano ng mga programa at infrastruktura ng lungsod sa 41st Induction Ceremony ng United Architects of the Philippines, QC Capitol Chapter. Nakatanggap ng higit 600 free therapy services ang 485 na kabataang Q citizens sa Therapy sa Kabahagi Center sa tulong ng volunteer therapies at partner organizations. Nag-abot ng ayudang Quezon City Government sa 40 pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay Bahay Toro at Masambong. Inaasahang madadagdagan pa ang classroom at school building project sa lungsod kasunod ng pagpirma ng pamahalaang lungsod at ng DepEd ng kasunduan para sa 2026 Basic Education Facilities Program. Makikipagtulungan ang Sister Rotary Club ng South Korea sa QCLGU para sa paghahatid sa Q citizens ng mga proyektong may kaugnayan sa teknolohiya at environmental sustainability. Mas pinaghusay pa ang kahandaan ng Barangay Fire Responders at Emergency Frontliners sa pamamagitan ng Safer QC 2026 Forum. Mas pinaigting pa ang ligtas na biyahe sa QCity Bus matapos sumailalim sa defensive driving seminar ang mga driver at personnel nito. Bumisita sa Quezon City ang sangguniang kabataan ng Barangay Apa, Cebu City para alamin ang mga programa ng QC Youth Development Office at SK Federation para sa pagsusulong ng kapakanan ng mga kabataan.